Magandang gabi po. Ah, Welcome po sa aking video. Um, Ako po ay may i-share lang po sa inyo. Ah, Sarili ko po tong opinion para sa inyo sa nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa Kongreso, sa House of Representatives. Di natin maipagkaila na talagang dinidiin, pinupukol nila lagi yung issue ng ng confidential pa ng ating Vice President. Yung lagi nilang binabanggit yung 125 o 150 million ba yun na ginastos lang daw sa loob ng 11 days. Kung tutuusin sa presentasyon ng ating sa Office of the Vice President, sinabi na mismo ng COA o UWA ba yun na talagang sabi doon walang hindi na ipaliwanag ang Vice President lahat ng mga resibo, mga binigay na sa nila, mga patunay nila galing sa Office of the Vice President ay tama. Malinaw na doon na sinasabi, walang nalabag. Pero talagang pilit nilang pinag-iinitan ang issue na yan. Ako, may maitanong lang ako, lalo na sa mga diehard yan ng Marcos na ayaw nyo sa sa kay Duterte, sa mga Duterte, lalo na kay Sara. Lagi niyong pinupukol yung 125 million na yan na ginastos sa 11 days. Kung na may paliwanag naman. Sinabi na nga ng mga taga-audit sa COA na walang nailabag. Lahat ay naibigay ang mga resibo ng tama. Samantalang din nyo tinitingnan yung sinabi, reliable source po to, galing mismo sa ating Vice President sa kanyang interview sa Manila Bulletin, na isa sa mga dahilan kaya siya umalis, nagbitiw ng pwesto sa paghawak sa DepEd, kasi yung budget na binigay o na-approve mismo sa kanya noong 2023 ay 5 billion lang. Pero nung nandun na-approve na sa kanya sa mismong Office of the Vice President, yung 5 million na yon ay 5 billion, may mga nanghihingi daw galing sa House of Representatives sa kanilang parte. Ngayon sinabi niya na hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng chap-chapin, kasi nga yung budget na yon para sa rehabilitation sa mga classroom, sa mga backlog sa kindergarten, sa mga eskwelahan. Hindi pwedeng chap-chapin. Sinabi pa niya na sabihin nyo kay Martin Romualdez na hindi pwedeng chap-chapin ang budget na yan. Ngayon ang ginawa ng House Speaker na yan, yung Martin Romualdez na yan, or sa mga sa mga lipuris niya dyan, ang 5 billion na approve na budget ni Sara, dahil wala silang makuha, pagdating sa GAA, ginawa na nilang 15 billion. Ngayon, malinaw sa sinasabi ni BP Sara na hindi na niya kontrolado yung 10 billion. Ang 5 billion lang ang kontrolado niya, na may maayos na napupuntahan. Kasi yung pera na yan, pagkatanggap nila, diretso na yan sa kilos.
sa mga project. Hindi na yan dumadaan kung saan saan. Ngayon, yung 10 billion na dinagdag nila, hindi na yan hawak ni Inday Sara, ng ating Vice President. Kontrolado yan doon ni Martin Romualdez. Sinasabi mismo yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa audit niyan, nakalagay pa rin kasi budget yan sa na pumasok doon sa Office of the President, Vice President. Yung 5 billion na yan, naging 15 billion. Sa kanya ang ano niyan, sisi. Sa kanya ang singil niyan pagdating sa audit. Kaya siya kumalas diyan dahil ayaw niyang maulit. Kumalas siya sa DepEd kaya binitawan niya talaga. Ayaw niyang maulit ng ganong senaryo na tatapyasan, magkakaroon siya, magbibigyan siya ng budget tapos tatapyasan. Yan ang mahirap sa mga alipuris, tamba. Yang si Saldi Ku at saka si Martin Romualdez, yang dalawa na yan ang humahawak ng at nagdesisyon sa budget. Kaya hindi natin may pagkaila na hindi imposibleng hindi alam ng ating president yan. Malamang alam niya yan. Kaya kung hindi nila bigyan ng budget ang ating Vice President, may nakita na nga ako sa mga vlog sa mga supporters ng ating Vice President. Kung hindi nila kayang ibigay ang budget na yan, kami na mag-aambagan. Kahit sa piso na bigayan namin sa 32 million na nakuha na boto ng aming Vice President. Sa piso pa lang may 32 million na kami. Yung iba nga nagbigay doon sa vlog, nakita ko 100, 20, 50. Pero hindi yan hindi yan siya official na in-announce na nag-conduct ng ganun. Talagang may mga mga pagpupulo, mga grupo, mga diehard supporters na gumagawa ng ganun. Ibig sabihin, hindi kami umaasa sa budget na yan kung ayaw ibigay. Tuwing may hearing para sa pagdinig tungkol sa budget na yan, napopolitika lang ang usapan, napupunta lagi sa pagkalkal sa mga confidential funds na hindi naman yan ang issue. At saka ang mga yan under pa yan, hindi pa yan tapos ang mga papel niyan, may mga ipapaasa pa kasi hindi naman yan wala pa namang ang deadline yan sa sinasabi doon sa Congress. 6 months pa, February pa magtapos yan. Pa lang tayo ngayon, ang haba pa ng mga buwan. Bakit iraras? Gustong gusto nila agad hatulan ang office of the Vice President kung may kulang pa man sa mga papel na yan nilalatag sa mga para sa audit. Mahirap talaga, napopolitika na agad sa budget pa lang, napopolitika na. Yan lang po ang aking update ngayon. Salamat, magandang gabi.